Basta pagkain ng Japan, hindi mawawala ang takoyaki. Sobrang simple ng ingredients, harina na may halo-halong vegetable tapos sa loob ay may pugita. Ang nagpapasarap dito ay yung mga sauce kasi iba-iba talaga yung flavor niya. At dahil weekend ngayon ay saktong jamming lang kami ng anak ko. Wala talaga akong talent sa pagkanta pero gusto ko lang ma-immortalize yung memories namin ni Mika na kumakanta. Ang ganda ng weather ngayon, nag-garden yung lolo't lola ni Mika kaya lumabas na rin kami ng family para mag-jogging. Dito sa Japan, hindi ko alam kung napapansin nyo rin pero tuwing weekend, laging umuulan. Kaya naman masayang masaya talaga ako nakapaglakad-lakad kami sa labas. May home for the aged na malapit dito sa bahay namin at lagi namin pinapakita si Mika para matuwa sila. Pero ngayon ay wala sila dun sa mga bintana kaya umuwi na rin kami agad. Kakatuwa si Mika, ginawang manibela yung dulo ng buhok ko. Grind time na naman sa umaga, ang sarap mag-workout. Hindi ko alam kung ako lang pero bakit kaya ang sarap gumising na maaga kapag walang pasok. Tapos pag may pasok naman, para nagiging super lambot nung higaan na parang hindi ka makabangon. Magpo-put up kami ng holiday tree namin ngayong araw. Nung bata ako tuwing December ay nagbabakasyon kami dun sa lolo at lola namin. Yun talaga ang pinakamasayang childhood memories ko taon-taon. Bumubuhos talaga yung mga balde-baldeng regalo galing sa mga tito at tita. Ngayon kahit balde parang ang hirap na iregalo sa sobrang mahal ng bilihin. Naisip namin na ilagay siya sa gilid ng TV pero na-figure out namin na sobrang laki pala niya. Kaya nilagay na lang namin siya sa gilid ng upuan. Nakakapagod pala magtayo ng holiday tree pero okay lang. Gusto ko lang maranasan ni Mika yung mga naranasan ko nung bata pa ako. Yung sobrang saya. Hindi naman ako naniniwala sa Pasko kaya holiday tree lang yung tawag namin dito. Pero tumatanggap na po ako ng pamasko kahit ganito kaaga. Pero bakit kaya mga nangangaroling no? Palagi silang kumakanta at namamasko. Pero sa mismong araw ng Pasko, hindi na sila kumakanta, nanghihingi na lang ng pera. Naalala ko nun sa probinsya namin, ang daming nangangaroling kabi-kabila maya't maya. Kung minsan ay paulit-ulit na nga. Naalala ko pa may batang nangangaroling sa amin dati, nagpapalit ng damit para mabigyan siya ulit. Pero sobrang gangster nung ginawa nung lolo ko dati. December 25 ng madaling araw, mga alas 4, alas 5 pa lang yun. Dahil sobrang generous nung lolo ko, lahat ng namamasko sa amin ay ready na, dala yung mga plastic nila. Lahat ng kaanak-anakan kailangan bibigyan ng pera. Parang isang buong barangay yung aayudahan ng lolo ko. Pero bago pa sumikat ang araw sa Pasko, yung lolo ko, drive na kami sa beach. At doon na kami nagstay buong araw. Sobrang haba yung time namin sa beach kaya enjoy talaga namin bilang bata. Pero ang pinaka nag-enjoy ay yung lolo ko dahil nakatakas siya sa lahat ng mamamasko. Alam ko sa mga batang 90s, masaya palagi ang ating Pasko kasama ang ating mga mahal sa buhay. Pero ngayon, nasa kamay na natin ang responsibility na iparana sa ating mga anak yung saya. Kaya lagi nating i-cherish ang moment kasama sila. Hindi naman kailangan en grande. Ito nga lang handa namin ngayon. Takoyaki galing Ginda ko. Sikat na sikat itong takoyaki shop dito sa Japan. Walo-walo bawat flavor. May mentaiko, may cheese at may bonito. Ikaw na lang talaga ang susuko sa dami ng laman ng box. Ang sarap niya kaya lang sobrang nakakabusog. Pero ang babantayan nyo lang talaga sa takoyaki ay huwag nyong kakainin agad kasi sobrang init niyan. Alam kong pag bumili kayo ng takoyaki ay talaga nakakatakam pero kailangan natin maghintay ng onte para lumamig. Kain po tayo, itadakimasu. Mentaiko yung paborito ko. Itlog pala ng isda yun na may mayonnaise na medyo maanghang. Kakaiba kumain itong misis ko kasi pinapaikot-ikot talaga niya. Talaga namang takoyaki ball. Mahilig ba kayo sa takoyaki? Anong flavor ang paborito ninyo? Comment nyo naman yung recommended flavor nyo. Maraming wasabi. At eto na si Mika ngayon, nagpapakitang gilas mag-roll over sa nanay at tatay niya. Dati hindi niya to kaya pero ngayon kayang-kaya na niya at ang bilis. Bago kami umuwi ay dumaan lang kami dito sa Daiso. Nakakatuwa yung mga ganitong pangyayari. Yung pagkadating mo, yung nakapark sa harap ay aalis tapos ikaw na yung next. Diretso lang, sobrang swabe. Pagka-park kita mo na agad yung pinto sa gilid. Nakakita kami ng kakaibang creature dito. Ang tawag pala dyan ay axolotl, sabi sa Google. Paka-arte ng tawag. Pag sa Pinas pa, ang tawag dyan ay hapunan. Nagdagdag lang yung misis ko ng mga isasabit dito sa holiday tree namin. Hindi ko alam pero grabe obsession ng misis ko pagdating sa mga ribbons. And finally, halos tapos na namin itong holiday tree pero napaka-genius kasi walang saksakan.
Yun lang, bye!